Previously. Parang sinakop tayo ng mga hapon. Ay, ng mga hapon na nanakop! Tinamaan kayo ng homesick. Ay, oo talaga. 3 months pa lang, umuwi na kami. Nagbakasyon sila agad, guys. Iniwan nila ako. May regrets ba kayo? Bakit itong pinili ninyo? Bakit dito? Ako wala. Wala. Wala talaga. I mean, and kasi na-meet ko silang dalawa. Pero alam mo, feeling ko it takes a lot of maturity para ma-realize mo na may mga tao talagang episode lang sila ng life. Nadadaan talaga sila. Abangan ng part 2! A lot of maturity para ma-realize mo na may mga tao talagang episode lang sila ng life mo. Nadadaan talaga sila. Di ba yun yung mga tao talaga na per episode lang ng buhay mo? Oo. Tsaka you find your people, feeling ko. Kasi you find your persons. Kasi lalo na kapag sa Japan, di ba, maraming tao, iba-iba talagang tao. May mga tao hindi ka makakasundo. Talagang isipin mo lang na hindi kayo match eh. Hindi siya masamang tao, hindi lang kayo vibes. Okay, my next question. Meron ba kayong memories or meron ba kayong moments, kayong tatlo, simula na magkakilala kayo, na kahit magtingin na lang kayo, matatawa na kayo sa isa't isa? Parang di ba may mga memories tayo na magkakasal kayo sa school, sa work. Parang feeling ko meron kayo maraming experience na gano'n. Meron ba kayo mga gano'n? Gusto niyo malaman? Parang may narinig ako na kwento dati na yung kanina yung kinakwento ni... Ay, so. Ayun, yun sa akin yun. Ako kay Yog yun. Hindi kasi yung star ng moment na yun si Yuichi talaga. Kasi kausap niya yung tension ng Gap. Dati nagtatrabaho kami sa Gap. Tapos parang may... Tension is manager. Yes, manager. Tapos merong sinasabi sa kanya. Parang ang dami sinasabi. Tapos sinasabi ni Yuichi, parang... so, gumagano siya. So, ibig sabihin na parang, ganun. Right. Ganun. Kasi hindi ko naman naintindihan. Para kasi yung pag sinabi mong so, parang salitang balbal yun. Sa mga magkakaibigan lang yun. Casual. Kausap niya kasi manager. So, medyo off yun. Pag kausap mo yung manager mo, tapos sinasabi mong so. So, yun yung memorable, isa sa mga memorable moments na. Sa akin naman, siguro yung mga times na yung Kobe. First travel namin outside Tokyo. Tsaka COVID yun, di ba? Kobe, si Kobe. COVID. No vaccine. Wala pang vaccines na. Kobe, si Kobe. Nagpunta sila ng Kobe kasi COVID. So, isa yun sa mga favorite moments namin, yung mga travel namin. May mga kami, may mga theme song kami. What is that? Ano yun? Heaven! Alam ko, wait! Ano yun? Heaven! It's a place on earth. So, hindi pala, guys. It's a place on earth. Diba? Alam ko yun. Ay, yun sa yun. Noon yung nag-Nico tayo. Tapos play natin sa car. Grabe, nakapag-Kobe tayo, no? Ano kami nun like Japanese language na student. Wala kaming kinikita. Hindi ko nga akalain na nakaipon tayo pang ganun, no? Or alam niyo ba, parang sa experience ko, parang the more na malaki yung sweldo mo, hindi ka makakaipon. Pero the more na maliit yung sweldo mo, doon ka yung higpitan mo yung sinturon mo. For me, Totoo. Hindi, nagkaayaan lang talaga kami. Parang, why not gawin natin to? Kasi mura naman. Ako naman yung experience ko yung sa nag-part-time kasi ako sa convenience store. Grabe, pati convenience store? Pa lang ako nun parang 2 months, 3 months sa Japan. Kasi nga, kaya naman ako convenience store kasi sinasabi, parang actually na-stress na ako na parang hindi ako nag-improve yung Japanese ko. Parang akala ko after 2-3 months, meron ako mag-Japanese, pero hindi. Kasi nga, half day lang yung class namin so kailangan kong magamit yung Japanese ko. Hindi nag-apply ako. Tapos, ang daming tao. Tapos may dumating na parang matanda na siya. Tapos may benta siyang dala, ganyan. Sabi niya sa akin, Chin Kudasai. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wait, Chin? Anong
Chin! Sabi ko yan. Tapos, nagpapanik na ako kasi ang haba ng pila. Tapos, alam mo sabihin sa, Chin Hernandez ka. Siya, alam mo, ganun ko siya, di ba? Nakakayan. Tapos, sabi ko, okay, kalma ka lang, kumalma ka, ganyan. Alam ko to. Oo, nagmamantra na ako. Kumalma ka, Pilipina ka, ganyan. Tapos, ang ginawa ko kasi may skit naman kami. So, sana may point card ka ba? Gusto mo bang iinit yung bento mo? Ganyan. So, tinanong ko na lang lahat yun. As init ko na yung bento. At bigla sabi ng microwave, ching! Ito ba yung cheese? Tapos, tunog pala ng yung pala ng microwave. Kasi ganun yung mga Japanese. Alam mo yung mag-spray na shushu kodasai, parang ganun. Tapos dibir ko sa kanya. Tapos umayos naman siya, walang problema. After nun, pumunta ako sa manager ko. Manager, ano yung chin kodasai? Sabi niya, microwave naman pala talaga. So anyway, alam ko na. Alam niyo na rin, yung chin kodasai, ibig sabihin, i-microwave ninyo. Yung tunog ng microwave. At least hindi kayo ma-stress. Memorable, no? Ay, meron pa, di ba, yung birthday ko? Ano nangyari nun? Uy, oo. Alam mo kasi yun. Sa Yogi, may kasalanan yun. Ikaw yung nasa likod ko nun, di ba? Parang gusto ko kasi ng kortina sa room ko. Tapos nagkaayaan kami, mag-bike daw kami. Tapos di ko naman alam na di pa yata ganun marunong mag-bike si Eric. Kaso, Ano nangyari that time? Actually, hindi ko nakita agad yun eh. oo. Di nasa gitna ako. Sa harap na. Basta nasa likodan siya. Sobrang Steep. nung Pababa. steep Pababa. talaga. Tinamaan mo yata yung gulong ko. Kasi sobrang panic kasi talaga ako. So, sobrang tindi ng kapit ko sa brake. So, kaya hindi ako gumagalaw. Kaya yun ako nabangga sa likod. At sabi ko, kailangan ko magbibilis. So, binitawan ko yung brake. Ayun. Nangyari, Jiko. Sobra yun, di ba? As in, tumalsik talaga ako. Tumalsik din. Buti na lang walang mga kotse nun. Oo, as in, Gilid. batas yung pantalon ko. Picture. Hindi siya lang ni Mami. Alam mo na siya ngayon. Tita, Tita, sana peklat na lang po siya. makita lang siya ngayon. Yung mga moments, mga good, memorable na parang tatawanan mo na kahit pagtanda. Ganyan. Sana magkakasama tayong tumanda, no? Yung susunod na tanong ko, medyo seryoso pero Sige, seryoso naman tayo. kaya niya yan. Kamay sa baba. Sino kaya yung engot naman doon? Okay, my next question is, nakikita niyo ba yung sarili niyo na dito kayo tatanda? At the same time, magkakasama kayo? Yung magkakasama. Nakikita ko pa naman yung sarili ko na siguro 5 or more years, pero yung literal dito ako tatanda, like, magiging Magkakasawa hindi siguro. Kasi parang gusto ko lang naman na-enjoy yung life ko here habang nag-iipon. Kasi gusto ko talaga magka-negosyo. Pero as of now, na-enjoy ko lang yung life ko here. Tas I'm surrounded with good people, good friends. So, ayun, sama-sama naman din tayo dito habang andito tayo lahat. Alam niyo yun. So, kayo ba? For me, nakikita ko, syempre, kung mangyari man yun, why not, di ba? Pipiliin ko siya, kung papipiliin ako, pipiliin ko na nandito sila kasama ko habang tumatanda, ganun. Pero hindi kasi natin hawak yung panahon, hindi natin hawak yung oras, yung destiny, yung mangyayari sa buhay natin. Kung hindi man mangyari, na hindi kami magkasama, makita ko lang sila nasa tamang lugar. Kasi alam ko na yung mga gusto nila eh. Alam ko kung ano yung mga pangarap nila. Kumbaga pangarap ko na lang din para sa kanila. Masaya na din ako, parang ganun. Parang yung friendship nyo, parang sa lahat ng pinagdaanan nyo, marami na kayong, alam mo yung pundasyon mas malalim na. Pagdadaan kayo sa maraming pag-aaway. Kasi dun nyo palang kikila na rin yung sarili nyo. Parang ganun din sa pagkakaibigan. Kasi parang magkakatampuhan, meron tayong Kinikilala pa natin yung isa't isa hindi din. tayo magkakasundo, paano tayo mag-a-adjust sa kanila, paano tayo magtatagal sa friend, parang gusto ko ba sila magkaibigan habang buhay. So parang dun pa rin yung susubukin talaga kayo, no? Marami sigurong magdadaan na tao sa buhay ko. Pero sobrang, feeling ko hindi siya papaytang na-experience kong love sa kanila. Wow. Wow. Ito na yung last question ko kasi parang feeling ko abutin tayo hanggang bukas pag tuloy-tuloy yung question. Saya nga eh. 2 words na message na sa bawat isa. Tapos i-explain nyo kung bakit. Sa akin siguro respect kasi
since nga alam namin yung pinagdaanan na isa't isa, so respect din dahil nakayanan namin, tapos respect dahil nandyan sila para makinig sa mga kwento namin sa isa't isa, like wala namang bad comments, walang parang masyadong sugar-coated. Wala. So, parang realistic din siguro advices din ganyan since may respect din nga ganun. So, yeah guys, respect. I think the best word that would describe our friendship is that I am proud. Aww. I'm proud of each one of us kasi, I mean, as I've mentioned a while ago, alam namin yung mga pinagdaanan namin, yung mga problema namin na kami lang din yung nag-share. So kami lang din ang may alam. At anong sasabihin ko, di nila ako i-judge. Papakinggan nila talaga ako. Di lang nakikinig, kumbaga magbibigay din ng advices, ng kung ano dapat gawin, tsaka hindi lang nagbibigay ng advices. They are with me. While doing those things na para ma-survive ko. Hindi ko talaga, like na-mention ni Eri, yes, na hindi ko ma-survive ang Japan without them. So, I'm just so proud of what we've been through and also what our accomplishments also for each one of us. Ako naman, kung one word, mas kung paano ko describe sila, para sa akin, lifeline. My lifeline or my lifesaver. Kasi talagang hindi ko na, kahit bigyan mo ako ng 100 words ngayon, hindi ko ma-describe yung amount ng pagkakataon na sinave nila ako sa maraming pagsubok na hindi ko nga man lang sinasabi, kahit na hindi ko man sabihin sa kanila, yung presence lang nila na nandyan sila na, oh my God, I'm not alone. Enough na yun para ma-survive ko yung lahat ng challenges na dumaan sa Japan. That's all, thank you. That's nice, ne? Bow. Kaya guys, one lesson na natutunan ko ngayon sa tatlong to is never give up. Even it's hard to start sa ibang country, it's really hard to adjust. It's really hard to find someone na tatakbuhan nyo. Pero dahil hindi kayo sumuko sa isa't isa, nakita niyo yung halaga ng bawat isa. Na naging parte sila kung sino ka ngayon. At yung mga tao na yon, yun yung mga tao na andyan na sa likod mo, naka-akbay lang sa inyo para supportahan kayo anytime.